Guys, welcome dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for collective, for all signs. And this is a general reading and a collective reading for all signs. Your energy at this time. Guarded, defensive. Para bang pagod na pagod ka na sa mga pagdidipinsa sa sarili mo, sa pag-defend sa heart mo, o sa pag-protect sa territory mo, or kung ano man yung pinoprotektahan mo, relationship mo, or maybe your family, yourself, what you have, or connection yun ng person mo, kung ano man yan, no? Napagod ka na para bang you endure too much, or ang dami mo ng parang sacrifices, or parang basta pagod ka na, no, sa kadepensa or kakaprotekta, or pwedeng pagod ka na sa buhay. Parang pagod dito sa picture eh. Na parang may dinidipinsan ka as well. At parang may inaakyat ka ng ladder of success, as well as you defend yourself, or meron ka dinidipinsahan pero parang pagod ka na. You have gone too much. Madami ka ng pinagdaanan. At pagod ka. Parang ganun, pagod ka na. Parang ganun. Ano pa? Ang energy mo ngayon. And you, I love you. I am a Four of Swords in reverse. See? Para ba stress ka? Kasi napagod ka, no? Parang hindi ka pa naka-recover sa, ayun, no, yung parang always dinidepensa mo yung sarili mo, or may dinidepensahan ka na na still pagod ka pa rin, hindi ka pa rin naka-recover, no? Na parang hindi ka pa rin naka-recover sa stress, or sa problema, or yung nagdadala ng problema sa buhay mo, o yung mga napagod ka na hindi ka pa nakarecover sa yung kakadepensa sa sarili mo, na kung may mga na-atake sa'yo, pwede din, no, na dinidepensa mo yung sarili mo. Para bang you need to protect yourself always. Ganon. Oo. You need to protect, ganun ka eh. You need to protect and defend yourself always, na parang there's always a battle, or there's always battle. I hear it eh. I hear it. Narinig ko na para bang you need to protect yourself always, parang 24 oras na parang wala kang pahinga. Nung parang ganun na you need to defend, you need to fight, no? Para bang palagi may anang atake siguro sa'yo, may gusto makipag-challenge o makipag-compete, ganun. O gusto maagaw ng kung anong meron sa'yo, gusto nilang kunin kung anong meron sa'yo, o gusto ko atakihin, pwedeng ganyan na. O, see? Well, ganyan ang buhay ng iba. Ibang tao naman ay masarap ang buhay, nag-enjoy, puro enjoyment sa buhay, di ba? Pero meron namang mga tao na, ayan, kagaya mo. At may mga pinagdadaanan, no? You endure too much. You have gone too much. You have a lot of sacrifices, pwede din. You have a lot of sacrifices, pwede din.
just to defend yourself, what you have? Para bang always busy ka ka-defend sa sarili mo kasi palagi may nagcha-challenge. May nagcha-challenge. May mga nagcha-challenge. It's a family, Palace of Cups, or it's Ten of Cups. Ano ba tong family ito? Pwedeng pamilya, tao. Gustong patunayan yung sarili nila sa pang-challenge sa'yo. Because those people are insecure. Na-insecure kasi yan sila sa'yo. Alam niyo yung tao na insecure, nakikita nila yung sarili nila na maliit kung i-compare sa'yo. Ganon. Kinukumpara nila yung sarili nila sa'yo. So, through attacking you, parang nabuboost yung confidence nila. Ano pa ang energy mo yun? Well, the Emperor. You're strong naman eh. Full of strength. May authority ka. Powerful yung personality mo. Or maybe you're a boss. Or you're in a business, no? A business person. Na boss ka, pwedeng ganun ha. Or strong lang talaga, no? Yung personality mo. And stable. Ano pa? Ang energy mo yun. Yung body mo energy. Ay gahaman guys. Yung mga na-atake sa'yo. Gahaman. Gusto nilang kunin kung ano meron ka. Para ka naka-chain. Naka-chain ka ba ngayon? Naka-chain ka. Sino nag-chain sa'yo? Yung pamilya na yun na Palace of Cups. Chinain ka nila. Ng pamilya na yun. Chine-chain or binabind nila. Para wala kang laban. Para wala ka daw laban. Para atakihin ka nila na atakihin kasi naka-chain ka. Pero lalo kang lumalakas, so malakas ka. You are strong. Ano pa ang energy mo ngayon? Yun talaga eh. Naka-chain. Na malakas. Pero meron ka namang susi. Ano pa ang energy mo ngayon? Meron kang mga merong mga temptation na nire-reject mo or ayaw mo. Parang may demonyo sa buhay mo na tinitempt ka o sinusulsulan ka. Ano pa yan? Na parang pinupukaw yung desire mo na gustuhin mong mag-focus sa material and sa yung alam niyo yung full of enjoyment na buhay. Yung mga magkaroon addiction, mga ganyan, at mag-focus sa material, ganyan. O yung gastos ka ng gastos, pwedeng ganun ha. Kasi yung bibili ka ng mga hindi naman importante o kaya magsugal ka ng masugal, mga ganun ba? Yung tinatempt ka ng ganun. Pero parang nare-reject mo yun eh, parang ayaw mo, no? Parang magkaroon ka ng desire na magsugal. Waldasin mo yung pera mo. O kaya ay yung bibili ka ng mga hindi naman importante, like alahas. No? Actually, depende sa alahas. Pag ginto, tumataas ang value. Pero
Yung iba kasi, alam mo yung parang magwaldas na magwaldas. Yung gagastos ka ng gagastos. Yung maubos yung pera mo. Yung gano'n, no, yung maubos yung pera mo. Kasi, yun ang gusto nila, maubusin ka pati ng pera ng pamilya na yan. See? O kaya ay bibili ka ng bibili ng pagkain kasi gusto mong kumain lagi. You desire to eat more, a lot of food. Yun pala kay may demonyo na sumususo na yung para kumain ka ng kumain, para maubos yung pera mo, kabili mo ng pagkain. At para tumaba ka. O gusto ka nilang patabain din. O sige, di ba? Matabain dito. Gusto nilang tumaba ka para hindi ka sexy. Ganon. Sinindak ng demonyo naman yan. Ano ang kahilingan mo matutupad? Ang mag-end na, ang matigok na, ang mag-end ng ano. What's with the 10 of swords here? Yung hermit. Parang ma-ermitan nyo. Ito ba yon yung mga umatake sa'yo? Yung matigok na sila, ganon? Hindi. Yung mag-end. Hindi ata naintindihan yung word na matigok na. Yung mawakasan na yung kasamaan nila. Kasi there's ending yung mawakasan na yung kasamaan ng mga tao na yan. Yung pamilya na yan, yung Palace of Cups. Yung mawakasan na yung kasamaan nila. Kasi there's ending here. O kaya kung ano yung sinent nila dun sa kanila, tutusok, tatama. Ganon. Para bang binabantayan ka nila, parang minamatyagan, may mga inaalam sila sa buhay mo, yung tao na yan, yung pamilya na yan. May mga inaalam sila sa'yo, sa buhay mo. May mga inaalam sila Siguro patago man, hindi mo alam, no? Inaalam nila yung buhay mo, kung ano yung kainaan. Siguro kung ano yung mga nangyayari sa'yo, gano'n. Ano pa? Ano ba yung wish mo na mangyayari? Yung makarecover ka na sa pag-overthink, or maybe anxiety, stress, or yung parang na-depress ka, or yung nag-iisip ka naman walang kwenta kasi kagagawa din nila yan, no? Sininda ka nila ng demonyo. Nandyan pa rin ba yung demonyo na sinent ng pamilya na Palace of Cups na yan sa'yo? Nandyan pa rin. Oo, nandyan pa rin yung demonyo na yan. Hindi pa rin nawala. Pero mawawala na ba yung demonyo na yan na sinent nila sa'yo? Oo, mawawala din yan. Madidestroy din yung demonyo na yan. Pati yung nag-send sa'yo. Wakasan din yung kasamaan nila. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Hindi na matuturete yung utak mo niyan. Makaka-recover ka na dyan. Matatanggal niya, madidestroy yung demonyo na yan. Mag-end na yan yung pananalbahin niya sa'yo. Pati yung pamilya na nag-set ng demonyo na yan. Magiging strong and shielded ka na. Na fully shielded. Dito wala pang shield, no, na kung ano yung isent nila sa'yo, parang mag-deflect lang ba? Hindi tatago sa'yo, hindi tutusok sa'yo. Instead, ano yun, sa kanila natutusok yun. Sa kanila natutusok yan, yung mga sinisent nila sa'yo. Kasi dito, hindi ka pa fully shielded. Dito, fully shielded ka na. Ayan,
Parang tinatamaan pa yung mga kamay mo, braso mo, di ba? Paa mo. Dito ha. Dito naman ay hindi ka na matatablan. Wala nang maanuhan yung arrows yung sinisend nila sa'yo. And napaka-strong na ng personality mo. Parang maging komportable ka na, kampante ka na. Ayan. At parang hayahay na yung buhay mo. No? Hindi ka na problemado, hindi ka na na-stress. Yan. Dito kasi parang nasugatan ka pa nila yun, na natatawaan ka pa na ma-atake nila yun. May napagod ka na lang, parang napagod ka, depensa. Meron pang sugat, no? Parang gano'n, natatamaan ka pa nila. Pero yun, maging fully shielded ka na. Ayan. So, ayan. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Ano kaya ang next na mangyayari sa buhay mo? Upright ba tong 5 of Pentacles? In reverse. So, okay, in reverse, hindi ka na mahirapan pa, hindi ka na magdurusa pa kasi fully shielded ka na and very strong and protected ka na. Ayan, kasi yung mga atake nila sa'yo, sa kanila na tutusok tatama, magwawakas na yung kasamaan nila na ginagawa sa'yo. And yung kaluluwa ng pamilya ng 10 of Cups niyan, saan mapupunta? Sa impyerno. Impyerno. O kaya ay saan ba mapupunta yung kaluluwa ng pamilya ng yung 10 of Cups. Yung Palace of Cups na yun, na pamilya na yun ng atake sa'yo, saan mapupunta? Sa abyss ba talaga? Sa abyss pa. Hindi lang sa impyerno, kundi sa abyss pa. Doon sa pinakailalim ng impyerno. Mayayabang yung pamilya na yun. May sign kanina na mayayabang. Mayayabang yung pamilya na ng atake na yun. Mga sila, witches. So, at mga nang i-wish sa'yo. Nagwi-wish ng masama sa'yo at mga gumagawa ng witchcraft sa'yo, kaya may demonyo. So, ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Mawawala na daw yan. Yung baggage, mga negativities, yung mga ginawa nila sa'yo na witchcraft, curse, o mga demonyo na sinent nila, mawala na yan. At maging light na yung pakiramdam mo, hindi na heavy. Mawala na yung mga curse nila sa'yo, mawala na yung mga negativities na sinent nila sa'yo, mawala na yung mga harm na sinent nila sa'yo, dahil babalik na sa kanila nakakapit. Pati yung curses nila at mga arrows na yan na sinent nila sa'yo, pati yung demonyo. Kasi nandiyan pa yung demonyo sa'yo. Okay lang yan. Normal lang naman yan eh. Kahit sino naka-experience yan. Lalo na kung ginagawan kayo ng mga witchcraft. Diba? Madami naka-experience yan. Hindi lang naman. Kung sino man sa inyo yung naka-resonate dito hindi lang kayo. Alam yung kinukulang kayo. Ginagawan kayo ng witchcraft. Iba-iba yung witchcraft eh. Nakarma na ba yung pamilya na yan na Palace of Cups? Nakarma na ba yan sila? Hindi pa. Hindi pa sila nakarma. Hindi pa daw. So, makakarma pa lang. Makakarma pa lang sila. Pag nakarma yan sila, for sure, iiwas na yan sila pag nakarma na. Ewan ko kung anong karma. Malalaman nila lang kung ano yung karma about ng pamilya niya. Ano naman ang dreams and wishes mo na magagrant pa? Yung ma-fall in love, yung ma-in love, yung mahulog yung loob talaga sa'yo ng person mo. Na lumayo sa'yo. Person mo na lumayo pala to sa'yo, na tinalikuran ka. Na ma-deeply in love siya sa'yo. Yun ang matupad na wish mo. Na ma-deeply in love siya sa'yo. Mag-emotional, ma-attach. Ganon. Kasi maaaring napiktuhan niya na maginagawa. Kasi pag ginagawa ka ng witchcraft, mapiktuhan pati yung relationship mo, yung love life mo, para pamalasin ka. Lalo at may demonyo, siguro tinataboy niya yung person mo. O pinakold niya yung person mo, that's why. Napiktuhan lang yung person mo sa mga ginagawa sa'yo ng
na naging ganun yung person mo sa'yo dahil sa ginagawa ng pamilya na yan sa'yo. Kasi nainggit. Matagal ka na bang pinipisi ng pamilya na Palace of Cups? Matagal na. Matagal na. Dahil sa inggit nila sa'yo. Dahil sa inggit nila sa'yo. Inggit, insecurities, gusto ka nilang patayin. Gusto ka nilang patayin. Gusto nilang magtagumpay na mapatay ka nila. Napatayin ka nila. Gusto ka nilang patayin. Dahil sa inggit nila sa'yo. Pero nung mangyayari silang mamamatay. Sila ang mamamatay ng maaga. Oh. Dahil papatayin yan sila ng God. Papatayin yan sila ng God kasi mga witches yan eh. Saan ba yung witches? Alam nga naman sa side ng God yan. Kaysa kadiliman yan sila. Sa kampo ng kadiliman yung mga yan. Anong tingin nila? Nasa side sila ng God? Oh, nasa side na sila ng God, nasa light daw sila. Yung ginagawa nila sa'yo, witchcraft, dahil sa inggit nila sa'yo pati. Tapos sabihin nila nasa side sila ng God. Inuuto nila yung sarili nila. Nang-harm sila dahil sa inggit nila at gumagawa sila ng witchcraft. Paano nasa side sila ng God? Hindi sila nasa side ng God. Baka isipin pa nila mayroon silang mission from God o meron silang destiny or nakatakda from God. Yung ginagawa nila sa kadiliman yan. Kung meron silang mission galing sa kadiliman yan kay Satanas o isunsulsulan sila ng Satanas. Hindi ganyan ang taong nasa liwanag, nasa side ng light. Yung mga harm, dahil lang sa nainggit, hindi ganyan. Yung gagawa ng scheme o witchcraft, dahil lang sa nainggit, ay hindi ganyan yan. Hindi. Kadalasan na yung nasa light ay makatwiran yan. Nasa katwiran talaga yan. Magalit man, pero pag inabuso o sinalbahi o kinross yung boundary na talagang may ginawa sa kanya, no? Pero yung sabihin ng mga harm dahil sa nainggit, hindi ganyan ang mga nasa liwanag o nasa side ng God. Makatwiran ang mga taong nasa side ng God. Yung nasa side ng light at patulungin pa, maawain. May empathy pa. Pero hindi sa sa mapanlin lang at mapanlansi at mga evildoer. Of course, sa mga biktima, sa mga kawawa. Alam naman lansihan mo yung alam nga naman pag nilansihan kahit sino naman, di ba, magagalit pag nilansihan. Alam nga hindi ka pa magagalit pag nilansihan ka o ginawan ka ng masama, di ba? Pag ginawan ka ng evil. Ang gusto ng mga yan, atakihin ka na lang ng atakihin, gusto nilang kunin kung anong meron sa'yo, gusto pa nilang kunin kung anong meron sa'yo. Gaman. O, diba? Ubod ng kasamaan. Yung pamilya na yan, yung Palace of Cups na yan. Ano abutin nila sa abyss? Ayan. Yun ang inaabot ng mga mapagmataas. Baka ikaw pang pinagbibintangan nila mapagmataas. Ikaw ba ang pinagbibintangan nila ng mapagmataas? Ikaw ang pinagbibintangan nilang mapagmataas. Baliktarin nila yan kasi sinungaling yung mga yan eh. Yung sila nang una ng mga agrabyado sa'yo, nagagawa ng kasamaan sa'yo. Dahil sa inggit nila, dahil gusto nilang kunin yun sa'yo, mga kuvitus sila. Tapos, magalit ka dahil, syempre, kung nilansihan ka pati nila or gusto nilang kunin ang sayo na hinaharm ka nila, alam mo hinaharm ka nila, natural magalit ka. Alam nga naman, tatahimik ka lang. Alam nga naman na hindi ka magalit. Kahit sino magagalit, no? Tapos sabihin nila, pag nagalit ka, mapagmataas ka, mayabang ka, diba? Very manipulative yung mga yan. Basta nasa side ng kadiliman mo, manipulative yan, sinungaling. Ano pa? Next na mangyayari sa buhay mo. Upright ba yung
Nabangga dito, guys. Upright ba tong King of Wands? So, yes. Upright naman. Magsasucceed ka, guys. Sa kung ano man yung iniisip mo, kung meron kang plano, kung meron kang iniisip na i-pursue o i-build o makipag-collaborate ka o may gusto kang gawin o kung meron kang talent, abilidad o meron kang kine-create, marirecognize ka dyan, magsasucceed ka, magtatagumpay ka o maging successful ka. Pwede din sa trabaho mo, kung ano man yung ginagawa mo, o kung ano man yung gagawin mo na yan, na sa career, or kung may ka-collaborate ka, o meron ka i-build, ganun. Marirecognize ka. Kunwari mag-vlog ka, ay baka madaming suporta sa'yo. I-bless ka na. Mabe-break na yan yung ginagawa nila sa'yo, ng mga witchcraft na yan. Mapagmataas sila at mayabang dahil marunong doon sila sa witchcraft. Lalo kung napiste ka na nila. May mag-i-end yung kasama nila. May magwawakas. At worse dyan, abyss sa abutin nila. Sa abyss sila mapupunta. Ano yung mangyayari ngayon sa connection nyo ng person na to na si King of Cups? Magsasucceed yan. Magtatagumpay na, makapag-take na action yan sa'yo. Si King of Cups na yun, matagal ka nang ginagawa ng pamilya na yun, ng Palace of Cups na yun, ng witchcraft. Dahil nainggit sa'yo at gahaman sila, gusto lang angkinin ko anong meron sa'yo, gusto lang kunin ko anong meron sa'yo. Salbahe. And merong Queen of Cups dito. Ayan o. Namamahalin ka ng gusto ng person mo na palagahan ka niya, ma-attach siya sa emotionally. Naging cold lang ito, napektuhan ng mga ginawa nila sa yung spells, curse, na siguro para maging cold yung person mo din sa'yo, para layuan ka ng person mo, para talikuran ka. Ayan. Alam niyo naman, at nainggit yan sa'yo. Ano ba? At gusto nilang kunin kung anong meron sa'yo, may swerte mo siguro, yung luck mo, kung ano pa. Sabay mo yun, inggit sa'yo mo yan. Palaging nakatingin na masama yung tingin niyan sa'yo, pero mukhang nasa malayo. Pero pag nakaharap ka niyan, nakangiti sa'yo. O pag nakaharap ka niyan, nakangiti sa'yo. Di ba, traidor? Basta nasa side ng kadiliman, traidor yan. Para bang frenemy, o baka nakaaway mo din yan na parang nagkukunwari na mabait, or parang wala lang nangyari, pwedeng gano'n, or basta puno sila ng bitterness and envy sa'yo, jealousy, nainggit sa'yo to, nainggit yung mga yan sa'yo, yung pamilya mo yan. So, ano pa ang next na mangyari sa inyo ng person mo? Magkapalagayan kayo ng loob ng person mo, ma-attach kayo sa isa't isa, mas lalong lalalim yung feelings niyo sa isa't isa. Matutupad yung wish mo, matutupad yung gustong-gusto mo mangyari na maging masaya ka na sa love life mo, sa maging kung ano yung hiniling mo na mangyari sa inyo, na bubuo kayo ng pamilya, na you will be together, you will end up together. Then, magkaroon ng new beginning, na mag-take na ng action sa inyo ng person mo, na maging brave na siya, and passionate, and determined, and so driven, na mag-take na action sa inyo, umpisa na siya mag-take na action sa iyo. Yan ang mangyayari. And, yung matakasan niya na yung kumukontrol sa kanya ng demonyo, yung pumipigil.
Hindi, yung mga blockage, yung mga nagbablock sa kanya, yung mga nagbablock sa kanya, merong, yung parang malusutan yung mga nagbablock sa kanya, matakasan niya ng person mo, at ano pa, or else ma-vanish na, matanggal na, no? Na maisahan niya or matakasan niya, makalusot siya dun sa mga nagbablock sa kanya, ganon. Magawa niya ng paraan. Oh, gusto nilang pigilan kasi may humahadlang, may humarang. Yun na yung pamilya na yun for sure. Yun na yun. Yan na yung pamilya na iyan. May ginagawa sila dyan. Para hindi kayo ma-unite, para hindi kayo magsama. Oh, para mas stagnant yung connection nyo. Oh, see? Oh. Kasi alam nilang magte-take na action ng person mo sa'yo para ma-unite kayo kasi alam nilang mahal ka ng person mo. Alam nilang mahal ka ng person mo, no? Oo, alam nilang mahal ka ng person mo kaya ginagawa nila ng witchcraft yun pati sa person mo. Yung love life mo, kilala man nila yung person mo o hindi, maring kilala nila, alam nilang mahal ka ng person mo na yan kaya ginagawa nila ng witchcraft. Yung love life mo at pati yung person mo and of course ikaw. So, yan. Magsasucceed yan. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to? Anong gusto niyang sabihin? Maglakas loob talaga siya mag-offer ng cup of love sa'yo. At tumagal lang daw bumagal, no? Bumagal dahil may nagre-restrict sa kanya. So, alam ng person mo na may nagre-restrict sa kanya. So, see, may nagpapalito sa kanya, may nagpapakonfuse, may gumugulo sa isipan niya, may mga ganon, pero magtatagumpay daw siya, magtatagumpay. Oh, this person will make sure na magtatagumpay siya, positive siya. So, yan, ito na lamang guys for collection.